Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Oh, diba? Ganon. Isang magandang araw pa rin mo sa inyong lahat ng Tron Mega Manila. Ganon eh. Ganon. Siyabang naman to. Ganon eh. Ganon. Diba? Well, last gap on the second hour ng programa, Baklita sa Woo! Ako po si Kapitana Sisa. At ano po si Tita Cora. Ay, hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin via our digital platforms ng Energy FM 1067 on Facebook, TikTok, and of course sa YouTube channel, Hello Philippines and Hello World. Uy, tsaka batiin lang din natin ang ating mga mga pangga sa mga, alam mo yung mga bahay ampunan, Mare. Oo. Yung mga bahay ampunan ng Ay, mga dito matatanda. sa may White Cross. Okay. Oo, ayan, yung mga tahanang walang hagdanan. Correct. Diyan sa may Yung mga Kaintayan, nakapunta Oo. na ako dyan. At saka marami din yung volunteer sila, wala silang sinasahod. Yes. Gusto lang nilang mag-alaga ng mga ng mga elderly. Yung mga talagang bukal sa kalooban na pagtulong, yung pag-assist, lalong-lalo na din gaya na sinasabi mo kanina, sinabi ko kanina, yung White Cross dyan, yung mga bahay ampunan ng mga bata. Madalas din tayo nakakakita dyan na may mga activities dyan na ang ilan sa mga, alam mo yun, na mga panggaan natin na may say naman talaga sa buhay na kaya makapagbigay ng tulong na hindi na kailangan pang inilalathala sa social media. Diba? Oo. At good morning din sa lahat ng ating mga pangga na ngayon pa lang sila, mag-uumpisa yung araw nila. Oo, correct, diba? Sa mga kabubukas pa namin ng kanilang mga radyo, tanghali na, na. Hindi kasi yung iba, Mari, graveyard ng trabaho. Oo. So ngayon pa lang, parang aksidente lang silang nagising. Ay, Dahil sa lakas ng radyo ng kapitbahay. Dahil sa ang ingay ng kapitbahay nakikinig sa Energy FM, pasensya na po kayo, magandang umaga po sa inyo. Tayo pala ng gising. Oo. At least hindi ka na late. Correct. Diba? Ay, kaso ang pasok pa niya 7 p.m. Yung katutulog lang niya ng alas 9. Oo. Nagising siya kasi ang ingay. Ang ingay ng dalawang bakla. Ano ba yan? Puro na naman chika. Ay, naku, Mare, eto medyo nakakalungkot itong ating susunod na Baklatest! Mare, eto na nga. Kasi di ba nga, meron tayong mga nakalap na balita during the weekend na hindi rin naman natin inaasahan. Kinumpirma ng Kapuso TV host na si Kuya Kim, Mare, na iuuwi sa Pilipinas ang labi ng namayapa niyang anak na si Eman Atienza, Mare. Oo. Muling nagbigay ng mensahe at pasasalamat si Kuya Kim sa lahat ng mga taong patuloy na nakikiramay sa kanilang pamilya sa kabilaan ng pagyao ni Eman. Kasabay nito, Mare, ang announcement ng tinaguriang trivia master na ibuburol ang labi ng kanyang anak sa bansa upang madalaw at makapagpaalam sa kanya ng personal ang kanilang pamilya at kaibigan. So ibig sabihin iuuwi yung body itself o nakakremate na? Hindi natin alam, Mare. Diba? Oo. Well, sa decision pa rin ng family yun, diba? Correct. Alam naman tayo magdesisyon. Hindi tayo magdidesisyon. Ikaw, gusto mo ba na kapag nategi ka, magdesisyon yung ibang tao na ipalaminate ka? Pwede. Sorry po. Hindi po namin pinagtatawanan yung Hindi, situation. Hindi. Ginagawa lang po naming light. Yung sa sitwasyon na yun, pwede naman kasi ang daming pala desisyon. Hoy! Hindi! Wala. Issue pa rin. Hindi, yun na nga, Mare. So, kahapon din, nakita din natin na nagbigay din ng pahayag ng kababatang, hindi ko alam kung nakababata o mas nakakatanda. Pero kapatid nitong si Emma na isang content creator at makabagbag damdamin talaga, Mare, yung mga nasabi niya doon sa kanyang pahayag. Pero ganoon pa man, Mare, matatandaan nga natin na nitong weekend, Mare, ay inilabas nga ang isang balita, lalo na ni Kuya Kim, ang isang informasyon na ang kanyang anak nga ay biglaan ang pagpanaw. Shocking, no? 19 years old yun, di ba? Tama ba? Oo. Alam mo, ang lumalabas kasi na cause of death, kasi lalo na yung mga ibang tao, Mare. Hindi ko alam kung bakit ganun din ang tayo mga Pilipino. Ang hilig magspekula. Kapag may namatay, kagad aalamin natin kung anong cause of death. Bakit? Oo. Mababayaran ba ng cause of death yung mga bills ninyo nakabinbin? Diba? Yung tipong, bakit ba pag inalam ba natin yung isang bagay,
Maibabalik ba yung nawala ng buhay? Pero feeling ko curiosity kasi yun, Mare. Lalo na si Eman, sobrang active naman niya sa social media. Pero humingi naman ng parang respeto muna. Yung pamilya. Yung buong pamilya, di ba? Na kung may katanungan or whatsoever, hindi muna sa mga panahong ito. Dahil, di ba, alam naman natin na hanggang ngayon ay ang, kumbaga, Atienza family ay nagluluksa pa din. Oo. Dahil sa biglaang pagpanaw. Tapos may mga kumalat kasi ng mga mga link ng parang LAPD, Diba yun yung nakakaano na tipong imbis na makisimpatya tayo, no? Pero alam mo lumalabas daw, Mare, ay tungkol daw sa mental health. Yun nga daw ang sabi. Yun ang chika, diba? Pero wala pa namang konfirmasyon. Oo, hintayin natin. Wala naman makapag-confirma. Ultimo ngayong pamilya, hindi naman nagbibigay ng detalye kung ano nga ba. Correct. At sa kanila, nasaktan sila, nawalan sila ng miyembro ng pamilya na dapat erespeto natin. Correct. Diba? Kasi kumaga parang hindi madali para sa kanila. Lalo pa, diba, 19 years old pa lamang tong anak ni Kuya Kim na ang dami pang pwedeng mangyari sana sa buhay niya, diba? Na posible pang, alam mo yun, na maging successful ito, na businesswoman, artist, kung ano man ang pipiliin niyang landas. Kagaya ng Mare, minsan kapag sa probinsya, pag dudungaw dun sa sa kabaong ng namatay, gaganon sila, medyo payat siya, namatay sa gutom. Mga ganun. Ganun kagad yung speculation. Oo. Tapos yung iba pupunta doon, anong pakain? Kaya nga. Parang, diba yung mga ganyan? Nakakaawa naman yung namatay. Ang pinakain lang ay biscuit. Hindi man lang makiramay ng husto. Maraming ganyan. Maraming komento. Nire-rate pa. It's 10 out of 10. Yes, kumakain ng biscuit. Donuts. It's giving actually. I give it a 3. Kasi medyo parang 3 days na medyo pumungaw na yung biscuit. Ganon. Hindi ano ba yan? Hindi fresh yung juice. Oo, yes. Ay, yung coffee hindi brewed. Bakit yung gulaman powdered lang? And the casket? Hindi, totoo. It's 2 out of 10. Aminin nyo man may mga ganun, di ba? Tapos pag sinabing, ay, namatay na pala yung anak ni ganito. Oo, namatay na. Di ba? Nasagot naman yung tanong. Pero may follow-up ulit. Ano kinamatay? Correct. Di ba? Pag sinabi naman na pwedeng muna. Galis aso, ganun? Oo. Yung mga i-judge nyo ba rin ba? Distansya muna, respeto muna kasi nagluluksa ang buong pamilya. Alam mo, maiintindihan ko, Mare, kung inaalam nila yung dahilan para nang sa ganun ay makaiwas sila sa sakit. Oo, kasi na parang lalo na may pandemya na nakaraan. Concerned sila sa sarili nila. Pero yung wala pang pandemya, magtatanong sila kung anong kinamatay. Bakit? Diba? Tapos i-chismis, uy, namatay si ganito. Magbabati ba ang North and South Korea kapag nalaman yung kinamatay ni Aling Bebang? Tama. Sa tingin nyo ba din, magpapakita ba ng salin yung 4 na senador na ayaw magpakita ng salin? Tingin nyo rin ba, mai-interview na? Ay! Hindi! Oo, pero isa ang sigurado natin. Ay! Nako, magpapa-interview sa atin si Jojo Mendres soon. Oo, diba? Magbabalik ang ating kapatid. Correct. Diba? Na ngayon ay naka-live daw dyan sa kanyang social media account. Uy, hello po. Pero balik tayo dun kay Eman Atienza. Alam mo, nakakalungkot man. Kasi ako taga-subaybay ako ng bata na yan eh. Oo. Pati nung nabash siya dahil dun sa tungkol dun sa pagiging Nepo babies. Oo. Nung in-interview siya ni Tony Gonzaga, nakita ko yung mga struggles niya. Yung effect. Kung papaano siya dinurog ng mga tao. Diba? Alam mo yun, hinusgahan agad. Yes. Na wala man lang, alam mo yun, hindi man lang inalam kung ano yung, alam mo yun, yung side talaga, kung ano yung totoo. Hindi, kung ano na lang ang mga narinig nating salita, doon na bumase. Alam mo, bilang tao naman tayo, di ba? Alam naman natin yung tama at mali kung nakakasakit tayo sa kapwa. Totoo naman. Kapag nakakasakit tayo sa kapwa at alam nyo na may pinagdadaanan yung tao, anong klaseng kademonyohan yung nagkakaroon po kayo, di ba, ng satisfaction dun sa yung pangbabash at pananakit sa kalooban ng ibang tao. Na lalong nakakadagdag doon sa pinagdadaanan ng tao. Di ba? Na imbis na sana nakakatulong kayo para ma-uplift yung moral niya. Oo. Di ba? Hindi yung tipong katulad niyan, di ba? So, hindi pa rin natin alam pare-parehas. Alam nyo ganito, pag mayroong kayong kakilala na mayroong mental health problem,
wag nyo nang gamitin yung mental health problem nila upang nang sa ganun ay lalo pa silang magdusa. Kaya nga sila may mental health problem. Sinabi nila may mental health problem sila. May problema din sila sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sarili. So, at kailangan nila tayo. Ang kailangan nila is yung mga positibong tao. Paggabay. Hindi pangdudusta. Positibo, good vibes hindi positibo sa illegal na elemento. Kung elemento. Epektos. Dilat, di ba? Mental health din ang papupuntahan mo noon, matutuyo ka, pati gutom, nilalabanan mo. Di ba? Tapos yung utak mo liliit kasing liit ng hinliliit. Tapos pati yung ulan kakalabanin mo. Kaya nga yung mga nakikita ko dyan sa may yung ay nako, Mayor! May mga nakikita kong kinakalaban yung patak ng ulan galing sa LRT station. Ay, kung galing sa LRT station na, Diyos ko baka saan galing yun? Hindi sa alulod, yung pumapatak. Mari, hindi mo alam kung yun ba ay konektado doon sa mga... Sina samurai? Buti sana kung totoong samurai, tsinelas ang gamit. Huwag ka baka may magulat ka, di ba? Chinachani yung lamok ko. Di ba? Nakakagulat, biglang gaganyan. Papasabugin na kita. Ganun. Tapos yun ang gaganyan, ang chachani ng lamok bigla. Oo, inuhuli tapos magwi-wish. Ano kasi Karate Kid? Alam mo, tigilan nyo yung ganyan. Pero sa mga wake up call na din ito sa lahat ng mga nanay, correct, lahat ng mga tatay, mga pamilya-pamilya dyan na merong mga anak na may ganitong pinagdadaanan. Siguro this is the right time upang nang sa ganon, mas maalagaan pa natin. Correct, diba? correct. Yung ating mga anak, alagaan po ninyo yung mental health ng inyong mga anak. Kahit na hindi nyo anak, kahit nanay nyo. Diba? Ano lang naman dyan ang key dyan is bukas na komunikasyon. At diba, ano ba naman yung minsan kamustahin nyo lang? Kamusta ka? Ganon. Hindi, tsaka marunong po tayo dapat bumasa ng gesture. Oo. Diba, wag nyo nang questionin yung kung bakit si Eman ay nasa Amerika at bakit sila Kuya Kim nandito lahat sila sa Pilipinas. Oo, diba? Maaring may dahilan kung bakit siya nandun sa Amerika. Kasi baka may mga kamag-anak din sila na nandoon. At hindi tayo sure kung mag-isa talaga siya doon. Mag-isa ba talaga siya doon? Diba? Kasi baka naman nandoon siya kasi nag-aaral o kaya meron siyang, alam mo yun, pinaplanong kung anong gustong gawin. Kaya huwag tayo kagad magspekula kasi kawawa naman yung bata. Kung parang, syempre sa Atienza family na din po, nananawagan kami na itigilan na po yung pang-uuriran sa mga bagay na wala naman din kayong kinalaman. Diba? Unang-una, diba? Sa mga basher, hindi sa Atienza. Oo, sa mga bashers na, alam mo yun, para questionin pa kung ano-ano pang sinasabi, diba? Bigyan na lang po muna natin yung respeto sa pagkawala ng kanilang minamahal sa buhay. Nawala na nga sila ng kamag-anak. Tapos, diba? kung ano-ano pang sasabihin. Oo, anong brand nung dami yung kabaong, maganon. May brand ba yun? Meron. Depende yan sa sa brand ng kabaong. Meron pala. Baka lululit. Ay! Malay mo, limited edition. Charing lang, Eme. Sabagay, yung mga LV nga, diba? Oo. May mga malileta silang kulang na lang, kasya ka na doon. Oo, sa lumang baul. LV. Hindi, lumang bag. Sabi nga ng mga Ilonggo, yung mga yung LV, laging guba. Ano yun? Laging sira. It's not LV, it's LG. Laging guba nga eh. Laging gubang? Oo, guba. V eh. Whatever. Ay, naku, magpaalam na tayo, Marcel. Anyways, ako mga pangga, maraming salamat po sa inyong paggantabay. Bukas po magkarinig ka, magkapanooran naman tayo para sa isang umatikabong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!
Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!